Pag-ibig. Nanay. Napakabata. Sino bang inis mo? Hindi ka nagkamali sa pagiging hipag. Nagtatrabaho sa araw. Nagtatalo sa gabi. Pumunta ka sa bahay ko at maligo. Pumunta sa bahay mo, ang kama ko. Welcome to the new world, never seen before, where the sound of thunder moves. Sumakay ka. Nagsimula na sa kumpanya ang bata, nag-away na. Bakit ayaw mo nang magtrabaho? Pasensya na, Ginoong Su, wala akong ganun. Sabihin mo nga, bakit kayo nag-away? May utang ako ng kaunti. Hinahanap nila ako sa kumpanya, kaya nag-away kami. Magkano? 200,000 para sa pagpapagamot ng nanay ko. Ipinasa ko na sa accounting ang bayad sa paggamot. Hindi ko pwedeng kunin ang pera mo nang walang kapalit. Kung ayaw mong kunin ang perang ito nang walang dahilan, tulungan mo ako sa isang bagay. Isipin mo na lang itong bayad sa pasasalamat. Anong tulong? Matulog ka kasama ang ate. Ate, paano ka naging ganito? Bakit ayaw mo? Handa. Paano ako makakasiguro? Anghel ng panlilinlang. Hayaan mo akong mabuhay ng ganito o paano ako magiging? Gusto mo bang nandito? Ang kaligtasan ng iyong puso. Unang beses. Kung mabibigo mo ako, anak, saan mo dinala ang nanay mo? Bilisan mong ipabalik siya. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon na saktan ang nanay ko. Ren Jiangwo, binabalaan kita. Mula sa sandaling umalis kami ng nanay ko sa bahay, tayo ay nagputol na ng ugnayan. Bakit ka makikialam sa mga bagay ko, kagaya ng tatay mo? Simula nang pumasok ako sa pamilya nyo, laging nag-iingat ang tatay mo sa akin. Ngayon patay na ang tatay mo. Ngayon nag-iingat ka sa akin. Ano man ang gawin ko, mali ito. Hindi yon. Nag-aalala lang ako na magkakaproblema ang proyekto. Gusto ko lang sanang tumulong sa'yo. Yine, ang ibig mong sabihin, wala akong kakayahang gawin ito. Isa akong walang silbi, di ba? Sa mga mata mo, isa akong pandagdag lang. Isang kasangkapan sa inyong bahay. Yene, sa mga mata mo, tanging kayo lang ang mahalaga. Kailanman ay hindi mo inisip ang aking kalagayan. Nakita ko na kayo ng anak mo. Huwag kang umalis. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng bahagi, okay ba? Mula ngayon, hindi na ako makikialam sa kahit anong bagay, pakiusap. Ang gusto ko lang ay manatili ka. Kailangan mo ang tahanan na ito para maging buo. Talagang kakaiba ito. Talagang kakaiba ito. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Kung hindi, huwag kang magalit kung hindi ko naalintana ang dati kong sarili. Hindi. Nasa panganib siya. Nasa panganib ka. Ano? Masaya ka ba? Ate, kasal ka na. Bakit, naiinggit ka? Huwag kang mag-alala, agad akong iwan ni ate.
Yung damit na suot ko ay sa dating asawa ko. Lahat ng suot mo ay dugo. Ma, hindi ka sumasagot sa tawag. Hindi ka. Gusto mo? Kuya. Nakagawa ka pang ang dalhin ang lalaki sa bahay. At suot pa niya yung damit ko. Sino ba talaga siya? Hindi mo kailangang malaman kung sino siya. Kailangan mo lang malaman na mas bata siya sa'yo. Mas gwapo sa'yo. At mas malakas pa sa'yo ng maraming beses. Dito ang ating honeymoon suit. Nandito pa ang ating wedding photo. Ah, tama ba ang ginagawa mo sa akin? Hindi na ngayon. 2 araw pa lang akong umalis. At kaya mo nang magtiis ng kalungkutan. Kailangan mo pang magdala ng ibang lalaki dito. Maaari kang magdala ng ibang babae para manood. Siyempre, kaya ko ring isara ang pinto. Pinapayagan ka lang na maghanap ng kasiyahan. Hindi ako pinapayagang maglibang. Naalala mo ba ang pinilit mo akong pirmahan na kasunduan sa kasal? Harap ng tao, mag-asawang nagmamahalan. Sa likod, hindi nagkikialaman. Kaya't ang dahilan mo sa kanya ay upang ipahayag ang iyong hindi pagkakasiyahan, tama ba? Jayang, huwag masyadong magmalaki. Ngayon, ipinaalam ko sa'yo. Paano tayo maghihiwalay? Simula nang mag-isa ang ating mga pamilya, lahat ng interes ay magkasalungat. Maaari bang matuloy ang paghihiwalay na ito? Ako, si Angje, ay nagtiis ng lahat ng iyong mga balak. Sa buhay na ito, hindi kita iiwanan. So, Jiang Yichen, itigil mo na. Nagsusuot ka ng damit ko at natutulog sa babae ko. Ayos lang sa'yo, ha? Huwag kang tumama, Jiang Yichen. Kung tatamaan mo ako ulit, ipapakuha ko ang gwardiya para itapon ka. CJ. Suergaw, sabihin ko sa'yo. Imposibleng makipaghiwalay. Wala kang pag-asang makawala sa akin sa buhay na ito. At yung batang iyon. Kung may lakas ka, hintayin mo ako. Ate, kamusta ka? Wala akong masama. Umuwi ka na rin. Kung siya ay muling manggugulo sa'yo, darating ako para protektahan ka. Kung ganon, bakit hindi ka nalang maging aking personal na bodyguard? Doble ang sweldo. Ano ang kailangan kong gawin? Ano ang gusto mong gawin? Basta't kailangan mo, ate. Kaya kong gawin ang kahit ano. Ang Jiang family ay nagbigay sa inyo ng higit sa 1 bilyong yuan mula sa Ye family. Ngayon, gusto ni Suwan na maghiwalay kami. At may isang lalaki na nakatira sa labas. Tungkol dito, dapat ba kayong magbigay sa akin ng paliwanag? Yichen, naintindihan ko si Wan. Siguradong hindi siya ganito. Mayroon bang hindi pagkakaunawaan? May hindi pagkakaunawaan ba? Sabi na ni Kuya Yichen, nakita niya mismo. Ma, matagal ko nang sinabi sa'yo. Papasa ang kumpanya kay ate. Sa huli, magkakaroon ng problema. Ang tanging nasa isip niya ay lalaki. Tumahimik ka na lang sa akin. Ay naku. Yichen, huwag kang makinig kay Xiaoxu. Bata pa siya, hindi pa niya naintindihan. Huwag kang mag-alala. Kung si Wanje ay gumawa ng ganitong kahiyahiyang bagay, ako ang unang hindi magpapatawad sa'yo. Ano bang gusto ninyong gawin para hindi ako patawarin? Ngayon, alam na ng lahat ang tungkol sa iyong pangangalunya. Paano ka pa nagkaroon ng lakas ng loob na maging mayabang? Kung maapektuhan ang pagtutulungan ng mga pamilya ng Jiang at Ye, maghintay ka na lang na itaboy kasama ng iyong murang ina, palabas ng pintuan. Bakit ka pa nakikialam sa akin? Tigilan mo na ang rebelde mong kapatid na babae. Sa tingin ko, tama ang sinabi ng kapatid. Kung maghihiwalay tayong dalawa, tiyak na babagsak ang presyo ng stocks ng dalawang pamilya. Ayaw mo rin namang mangyari yan, di ba, Tito? Sobrang nakakahiya. Sabi ng doktor, hanggat hindi ka nakikipag-ugnayan sa lalaking yan, huwag pag-usapan ng diborsyo. Hindi na siya maghahanap ng kapatawaran sa nakaraan. Agad mong ayusin ang mga kalokohan mo. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ako nagloko? Kaya't ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ang unang nagloko. Natutulog ka na kasama si Xu Jiajia.
Hindi ito totoo. Ako ay nalasing lang noong araw na yon. Nakamali ako ng tao. Ikaw ang nagkamali ng tao. Nandyan na ang ebidensya ng pag-upa ng kwarto. Hindi ka pa rin tumatanggap. Naniloko ako ng iba. Natakot lang ako na magkamali ka ng akala. Takot akong magalit ka kaya hindi ko sinabing agad. Huwag mo akong IEDA. Kung takot ka na magalit ako, di mo naman gagawin yung mga ganon. Jayang, huwag mong gawing dahilan ang kabastusan mo. At huwag mo namang isisi sa akin ang lahat. Pwede kang lumabas at makipag-ayos sa babaeng parang fox. Hindi ba ako pwedeng makipaglaro sa maliit na tuta? Bakit ka nagpapanggap na nakakasuka? Sobra na, hindi ka ba nahihiya sa pamilya ye? Pamilya ye. Pakiusap, Su ang apelyido ko. Hindi ka naman aking ama. Anong karapatan mong husgahan ako? Tama na, Maje. Paano mo naman nasasabi yan sa iyong ama? Sinasabi ko sa iyo, ha? Hindi kita pinapayagang umalis sa kasal na ito. Para kang pinagtatawanan. Noong una, para sa malaking tao. Bakit hindi ka nagreklamo nang makipaghiwalay ka sa tatay ko? Sinasabi ko sa iyo, kung patuloy kang makikialam sa kanya, huwag mong sisihin ako kung hindi na kita kilalanin bilang ina. Duwan J. Para sa isang lalaking hindi mo naman asawa, iniwan mo na ang iyong ina. Gusto mo talagang makipag-ugnayan sa iba. Nagkamali lang siya ng kaunti. Humingi na siya ng tawad sa iyo. Bakit ka pa rin nakatutok dyan? Gusto mo bang mangolekta ng basura para sa iyo? Hindi ako kasing basta-basta katulad mo. Kasing nakakainis ka ng tatay mong kurakot. Tama na, pumunta ako dito para hikayatin si Juan na magbago ng isip. Hindi para husgahan niya siya. Naririnig mo ba? Si Ichen, sinasabi na niya ang lahat ng ganito. Magmadaling humingi siya ng tawad sa kanya. Sisiguraduhin kong hindi na siya makikipagkita sa lalaking iyon. Bakit ko susundin ang sinasabi mo? Dahil inalagaan kita ng ganito katagal. Inalagaan kita ng ganito katagal. Hindi ako gumastos kahit isang sentimo sa pamilya ye. Iniisip niyo lang ako bilang kasangkapan sa pagpapakasal. Ngayon, may krisis ang pamilya ye. Alam nilang tinitingnan nila akong parang anak na babae. May iba pa ba? Sinasabi ko sa'yo. Ang apelyido ko ay Su, hindi ye. Baligtad. Bakit ka naglakas loob na makipag-usap sa akin ng ganyan? Tawagin si Suwan. Ilagay siya sa basement, gutumin siya ng 3 araw. Tingnan natin kung gaano siya katagal makakayanan, tawagin. Tumigil ka, anong ginagawa mo? Nasaan ang mga tao, nasaan na ang mga gwardya? Lenchong. Ie. Yung maliit na puti. Agad na tumakbo si Song Ergao at umiwas sa kanya. Kung hindi, papatayin ko siya. Hahaya ka. Pwede kong i-freeze ang bank card mo. Pwede ko rin kunin ang posisyon mo. Tingnan mo kung ano ang gagawin mo. Anong laban mo sa akin? Mag-ingat ka mula ngayon. Opisyal nang ako ang humawak sa grupo ng Ye. Tinanggal ka na ng board of directors. Anong sinasabi mo dyan? Mag-sorry ka na sa tatay mo. Kailangan pa rin nating magtagumpay sa buhay kasama si Ni. Kung magtiwala ako sa kanya, kaya kitang tulungan kahit anong mangyari. Ha? Bakit? Akala mo makakabawi ka lang dahil may bagong boyfriend ka? Kitang-kita na peke yan. Kuya Su, alam mo bang labag sa batas ang peke? Maghihintay ka na lang na makulong. Ikaw na ang bahala kung totoo o peke. Hayop. Sobrang lakas ng loob mong gumawa ng kalokohan sa likod ko. Ngayon agad-agad, ibigay mo sa akin ang shares. Bakit ganito? Sa mga nakaraang taon, ako lang ang nagpatakbo ng kumpanya mula sa wala. Anong karapatan mong agawin siya? Simula ngayon. Opisyal nang pinalitan ng apelyido ni Ye at naging Su-group. Tinitigan Ichen ang walang utang na loob na ito. Inalis ang karapatan niya bilang chairman. Magandang turuan siya. Kuya Ma, pag-uwi ko ngayon, pwede kong itangging nangyari ito. Jen Yichen, sobra kang mayabang. Sasabihin ko sa'yo, ang Su-group ngayon ay narito dahil sa akin. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Kuya. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Ang galing mo ginawa ngayon. Nasiyahan ako.
Kung ganon, nasiyahan ka na. Siyempre, meron din gantimpala. Kuya Subicheng. Bakit ka nandito, Sujiajia? Ito ang sinasabi mong hindi pagkakaintindihan. Ate, ikaw ay akin. Wala kang hiya. Wala na tayong relasyon. Bakit ka pa nandito? Nagpa siya akong bigyan ka ng isa pang pagkakataon, kahit na ikaw ay nagloko at may ibang lalaki. Pero dahil sa mga magulang mo, nagpa siya akong patawarin ka. Talagang nakakatawa. Hindi mo kayang panagutan ang resulta ng paghihiwalay natin. Ngayon, ang pamilya ni Su ay mahihirapan ng walang atin, Jiang. Pero wala kang kinalaman dyan. Huwag nang makialam pa. Hanggat hindi ko pipirmahan ang kasunduan sa paghihiwalay, mananatili kang aking babae magpakailan paman. Akala mo ayos na ang pamilya mo dahil nakatayo ka. Sasabihin ko sa'yo, epektibo na ang kaso ng paghihiwalay natin. Tapos na ang paghihiwalay namin. Huwag ka nang bumalik para guluhin ako. Huwag ka nang makialam sa kapatid. Dalhin mo ang mga bagay mo at umalis ka na. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Isa kang walang kwentang sugarol. Babasagin ko ang mga binti mo. Ibigay mo sa akin. Jia, anong ginagawa mo? Hindi kampante si Tito Jiang sa'yo. Hayaan mong ako ang kumuha sa'yo. Umuwi na tayo. Huwag mong isipin na dahil may sumusuporta sa'yo, ay maaari ka nang gumawa ng kahit anong gusto mo. Ang kasalanan ay nasa pakikipagtulungan ng ating mga pamilya. Sa pagkakataong ito, hindi ko na isasama sa usapan ang tungkol sa hotel. Ngunit kung patuloy ka pang manghimasok sa akin, isasama natin ang mga bagong utang at lumang utang. Tama nga. Isang asawa lamang ang mayroon ang pamilya Jiang. Iyan si Suwan. Noon, ngayon at magpakailan paman. Magpakailan paman. Isang libong walang kwentang tao. Kung hindi dahil sa'yo. Si Cheng ay hindi magpapakita ng ganyan sa akin, sa isang investment meeting. Siguradong papatawan kita ng parusa. Ginoo ma, hindi ka pwedeng biglang mag-breach ng kontrata. Lahat tayo ay may pinirmahang kontrata. Hello, Gino. Tapos na. Nahack ang sistema. Ninakaw lahat ng data. Bakit tahimik? Gino, may malaking problema. Kinansela lahat ng partner ngayong umaga. Ninakaw ang sistema ng kumpanya. Binura lahat ng research data. Bakit ka nag-aalala? Pumunta ka na sa akin. Sinabihan ni Xiao Liu ang departamento ng teknolohiya. Lahat ng tao maghanda. Gamitin ang lahat ng paraan para mag-reverse tracking sa akin. Pag-uwi mo, linawin mo na sa akin. Sino ang unang nakipag-terminate sa kontrata? Maniwala ka. Maniwala sa tao. Bakit ang bilis mong magmadaling magpakita ng swerte? Seremonya ng pagpapakilala niyan. Hindi ka karaniwang nagsusuot ng salamin sa mata. Ngayon sumali ka sa salu-salo. Biglang ka bang nagmamay-ari ng itsura? Nakikita ko kasi sa mga palabas na ganito ang paraan ng mga bodyguard. Zhao, hindi ka ba naiinip? Sige, samahan kita maghanap ng kasiyahan. Ay, hindi ba si Sua, ang tao mula sa mundo ng mga underworld? Sa ganitong mga okasyon, hindi ka ba kasama ang asawa mo? Kumakapit pa sa isang bodyguard na parang may relasyon. Talagang walang hiya. Hindi mo alam ba? Naku, nagloko siya at may ibang lalaki. Matagal na siyang itinaboy ni Kuya Yichen. Dapat umiwas na tayo sa kanya. Baka mahawa pa tayo. Anong mga sakit? Sa tingin mo, ang pagiging malandi ay parang sakit din. Bakit ganito ka thick-skinned si Suwan? Bakit ka pa lumalabas? Kung ako sa'yo,
Matagal na akong nahiya lumabas. Sa kabila ng lahat, ikaw na isang kabit ay naglakas loob pang lumabas. Ano bang magagawa ko? Ang hindi mahal ay kabit. Akin Yichen. Ako ang lahat. Suwan, naglakas loob kang utusan ang mga tao mong habulin ako. Alam kong gusto mong humingi ng tawad sa akin, ngunit hindi mo kailangang kumilos ng ganyan. Bodong kapatid, ginawa mo yan ng sinasadya. Nakatulong ako sa iyo tapos nagawa mo pang manakit. Ayos ka lang ba? Tumayo ka na. Si Jack ay may ganang gawin yan sa akin. Ngayon, kakailanganin kong tanggalin ang iyong pangalan mula sa pamilya Xu sa kabisera. Ano, ikaw ba ay may karapatang kumatawan sa pamilya Xu? Siyempre, ang aming Jiajia ay tanging anak na babae ng pamilya Xu. Para sa mga katulad mo na walang suporta mula sa Jiang family, mas madali pang pumatay ng isang langgam. Personal na pumunta si Uncle Jiang para magpababa ng kasal. Pinayagan akong maging kasintahan ni Brother Yicheng. Wala ka ng lugar sa Jiang family. Kung marunong kang makiramdam, lumayo ka kay Brother Yicheng. Huwag kang mag-alala, hindi ako mahilig manghuthot. Hindi na kita ipapaliwanag. Anak, walang halaga kang walang karapatang manghusga kay Brother Yicheng. Alam mo ba kung bakit tinulak ka ni Brother Yicheng? Dahil ikaw ay isang inahing manok na hindi nangingitlog. Para sa pamilya Jiang, ikaw ay para lamang sa pagpapasa ng lahi. Si Yichen ay nagmamahal lamang sa akin. Siyempre, kami ni Jiajia ay ang hinirang na magiging manugang ni Ginoong Jiang. Kaya kailangan mong maging ang inahing manok na nangingitlog. Ikaw. Alam ko na naiinggit ka lamang sa akin. Hindi ako makikipagtalo sa iyo na bully. Huli, kapag kinasal si Kuya Yicheng sa akin, lahat ng ari-arian ng pamilya Jiang ay magiging akin na. Lahat ng iyong pag-ari mula sa simula, ang iyong silid, ang iyong kama, pati na rin ang iyong sarili ay akin na. Alam mo ba, noong una, lumapit ako kay Kuya Yicheng, sa pahintulot ni Tio Jiang sa likod. Karapat dapat ka lang sa pangalawang kamay. Kayo mga lalaking walang kwenta at mga murang relasyon, pantay-pantay na mga tao. Nagmumura ka ba sa akin? Handa na ako. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Nasaktan ako ni Judge Cheng. Naiinggit siya na kasama kita. Palagi akong inaapi. Tingnan mo, ito lahat ay gawa niya. Nababahala ka na kasama ko siya. Si Zhang ay may sakit sa pag-ibig sa sarili. Wala akong balak na mangolekta ng basura. At ikaw, ayusin mo ang tao mo. Huwag mo siyang hayaan na mag-ingay. Nakakainis na pakinggan ang mga problema nyo. Nahihirapan na ang Su family ngayon. Makipagtulungan ka sa akin. Maaari kitang tulungan na makuha ang proyekto ng Ye family. Makipagtulungan ka kay Jiang Yichen. Kahit na ikaw na lang ang natitirang babae sa mundo. Mas pipiliin ko pang makipagtulungan sa isang baboy. Su Wan-je, huwag kang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Si Chen-je ay mabait na tumutulong sa'yo. Huwag kang maging walang hiya. Tara na, tingnan nyo ang babaeng ito na walang hiya. Sarili niyang niloko ang asawa para sa isang kabataang lalaki. At may mukha pang magpanggap na mataas ang pagkatao at manghusga sa iba. Lahat ba ng babae sa pamilya Su ay ganito kababa? Narinig ko, dati rin siyang nagloko. At nakahanap ng kanyang kasalukuyang asawa. Ang itaas na beam ay hindi tuwid, ang ibaba ay baluktot. Isang pamilya na mababa ang uri. Lahat, halika't magbigay ng opinyon. Su Wan-je. Diretso niyang pinalaki ang ibang lalaki sa kanyang bahay kasal. Ngayon na naghiwalay na, hindi pa rin siya umaalis. Narito siya, patuloy na nanggugulo. Yicheng-je, tumahimik ka. Hindi mo dapat pinakikialaman ang mga bagay namin. Yicheng-je, nandito ako para ipagtanggol ka. Yung ganitong babae na pabago-bago ang isip. Bakit siya ang nagmamay-ari ng ganitong kapal? Si Jia, nakatuon ang puso niya sa'yo. Hindi katulad nitong babae. Kahit hiwalay na, nakikipaglandian pa rin. Walang hiya talaga. Kuya Suwan, nakikita ko, para kayong mag-ina, pareho kayong ganito. Mahilig mang agaw ng lalaki ng iba. Narinig ko na ang tatay mo ay namatay dahil sa galit ng nanay mo. Iwasan mong magsalita ng ganyan. Suwang-je. Tama bang saktan mo ako? Ikaw. Napakamasungit mo. Ayon sa alam ko, ang pamilya ni Xu ay malapit ng mabankrupt. Anong sinabi mo? Kung hindi ko sinabi, ang pondo ng pamilya ni Xu ay puro kasinungalingan. Ikaw pala ang may kagagawa nito. Kasama ng ibang kumpanya, pinutol mo ang pondo ng pamilya namin. Hindi ka rin naman bobo. Ito ang magiging kapalit ng panggugulo mo sa akin. Akala mo ba makakaahon ka sa tulong ng pakikipagtulungan sa pamilya yan? Basta't nandito ako. Hinding-hindi na makakaahon ang pamilya Xu.
Mumukha kang tanga dito. Mas mabuti pang isipin mo kung paano mo malalampasan ang pagkawasak na ito. Hindi kita palalampasin. Anong nangyayari? Nandyan si Son Jingyan. Sapat na yan para ayusin ang babaeng yon. Nandito si Assistant Son na nagkakalat. Nang bubugbog pa, itaboy na siya. Wala siyang karapatang nandito. Nirerespeto ng Yanjia Group ang lahat ng kasosyo. Ngunit hindi namin tinatanggap ang mga nag-aaway. Miss Su, umalis ka na. Narinig mo ba? Umuwi ka na ng mabilis. May hindi pagkakaintindihan lang ito. Hindi ko kailangan ng tulong mo, para lang magpanggap sa harap ng iba. Kuya Bichen, huwag mo na siyang pakialaman, siya'y isang walang utang na loob na baliw. Dalhin mo siya palayo, tumigil ka na. Ikaw na isang tamad na gwardiya na umaasa sa iba, at nagtatangkang magpanggap na bayani. Bakit gusto mong maging bayani na nagliligtas ng iba? May kakayahan ka ba para dyan? Mga gwardiya, sabay-sabay tayong palayasin sila. Tigil! Pasensya na. Assistant Chen, sigurado akong nagkakamali ka. Isa lang siyang sugarol na umaasa sa iba. Miss Su, binabalaan kita. Mangyaring mag-ingat sa iyong mga salita. Mahilig ka talagang mang-api, ano? Walang yan, Xiao. Alam ko na nagkamali ako. Wala kang kasalanan, ngayon buksan mo ang iyong mga mata. Tingnan mo kung ano ang tunay na pang-aabuso sa kapangyarihan. Loob ng 3 minuto, gagawin kong direktang mabangkrap ang pamilya Xu. Ikaw, paano mo naiinis ang pamilya yan? Sinira mo ang huling pag-asa ng ating pamilya. Ngayon, tuluyan na tayong mababangkrap dahil sa'yo. Mula ngayon, hindi ka na kinikilala ng pamilya Xu bilang kanilang anak na babae. Ano? Sadyang bulag lang ako ni Yuan Xiao. Pakawalan mo na siya. Huwag mo nang pigilan si Xu. Anumang gusto mong gawin, gawin mo. Ginoo, hindi ba? Si Miss Su ay nagsalita ng masyadong bastos. Ako ang walang pakundangang nagsalita. Patawarin mo na ang pamilya Xu. Hindi ka ba kanina ay matigas ang loob ng magbanta? Hindi ko na kayang gawin yon, hindi ko na kayang gawin. Patawarin mo ako. Alam ko na ako ay nagkamali. Hindi ba't mahilig kang utusan ang mga tao na lumuhod at humingi ng tawad? Basta't lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon. Patawarin kita. Ako ang nagkamali. Tinatanggap ko ang iyong pag-alis. Pero, ang nagdala sa iyong pamilya sa pagkabangkarot ay si Yanche, hindi ako. Suwan, hindi ka mapagkakatiwalaan. Yan Xiao, pinatawad na ako ni Suwan. Pwede bang iwanan mo na ang pamilya Xu? Pakiusap na. Bakit mo ako tinitingnan? Naghihiling siya sa'yo. Ayaw kong makialam sa mga usaping hindi ko naman kasali. Kahit na pinatawad ka ng ate. Pero hindi kita mapapatawad. Ngayon, wala nang karapatan si Xujia na bumalik dito. Itapon mo siya. Doktor, ako ang fiance mo. Hindi mo ako pwedeng baliwalain. Tulungan mo naman ako. Kailangan nating managot sa mga ginawa natin, di ba? Tosko, mamatay ka na. Itinapon ng baliw na babaeng ito. Akala mo ba talagang mahal ka niya? Alam na niya ang pagkatao mo. Ginagamit ka lang niya. Ako, si Jenny Chen, ay laruan lang niya. Walang pagmamahal sa sinuman. Sarili lang niya ang mahal niya. Ngayon, mabuti na lang at may kaalaman ka. Anong nangyari? Sa tingin mo ba, kaya mong galawin ang pamilya namin, subukan mo at malalaman mo. Sige na, alam ko na ang katotohanan. Hindi siya ang nagpasimula. Dahil sinabi na ng ate ko. Patawarin na natin siya sa pagkakataong ito. Ginoo yan. Matagal na naming inaasahan ang iyong pagbabalik. Sa huli, ang ari-arian ng pamilya yan ay sa akin na rin ipagkakatiwala. Hindi ko kailangan ang kahit isang sentimo niya. Huwag kang lumapit sa akin. Huwag mo ring guluhin ang aking buhay. Mukhang maganda ang relasyon ng Ginoo sa'yo, Yenye. Shoo! Tulungan mo akong makumbinsi siya, na umuwi siya kasama ko. Siguradong magiging labis na nagpapasalamat sa'yo si Ginoong yan. Sayang.
Hindi ko talaga gusto ang manakit ng ibang tao bilang guro. Sa posisyon ng pamilya yan. Sa tingin ko, alam mo ang magiging resulta ng pagtanggi. Mula ngayon, wala nang makikipagtulungan sa'yo. Ang galing mo, walang makakatulad. Haoje. Noong una, hindi ko alam na ito ay isang plano ni Xujiajia. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Ngayon alam ko na ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Maaari tayong magsimula muli, Dr. Jiang. Tapos na ang lahat sa atin. Wala bang naintindihan si Wang Jie? Sinabi ng ate na tapos na kayo. Kuya Wang. Papalayasin ka niya sa akin. Bakit hindi ka lumalapit? Hindi mo ba ako sinisisi sa panlilinlang ko sa'yo? May kapalaran ng tao. Bakit kita sisisihin? Ay. Oh. Magaling ang ginawa mo ngayon. Malaki ang natulong mo sa ate mo. Don't let me drown the fever in your veins. Ito ang gantimpala sa'yo. Just like fire that burns everything to the ground. Sige, oras na para sabihin ang katotohanan. Pasensya na, ate. Ako ang nagsinungaling sa'yo. Bakit ka nakikialam sa proyekto ko? Para kang tatay mo. Simula nung pumasok ako sa pamilya nyo, lagi lang nakabantay sa akin ang tatay mo. Patay na ngayon ang tatay mo. Iniiwasan mo na naman ako. Kahit anong gawin ko, mali pa rin. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nag-aalala lang ako na may masamang mangyari sa proyekto. Gusto kitang tulungan. Ang ibig mong sabihin ay, wala talaga akong kakayahan para gawin ito. Baliw ba ako, di ba? Para sa'yo, ako ay isang inutil. Isa ito sa mga gamit nyo. Iyan sa mata mo, kayo lang ang tao sa pamilya. Hindi ka kailanman nag-aalala sa akin. Nung umalis ako, kayo ng anak mo ang nagpunta. Huwag kang umalis. Ibibigay ko lahat ng shares sa'yo, okay? Simula ngayon, hindi na kita ko kontrolin o pipilitin pa. Gusto ko lang na manatili ka. Manatili ka para maging buo ang pamilya natin. Nakakabigla nga. Nakakabigla nga. Bunso, bakit ka umiiyak? Sabi ng tatay ko, kailangan maging matatag. Ano man ang hirap na dumating, dapat puno ng pag-asa. Ito ang iniwan sa akin ng tatay ko. Ibinibigay ko sa'yo. Salamat, ate. Kaya pala, sabi ko, bakit ang familiar ng pulang tali na ito? Kunin na ito. Bibigyan pa kita ng ibang regalo, ate. Anong regalo, ako? Ginoo, maaga kang umalis para pumasok sa trabaho. Ay. Ginoo. Basta mapatawad mo lang ako, kahit ano ang gusto mong gawin. Kahit ano ang gawin mo, syempre. Ginoong Su, naalala ko na noong una ay ikaw ang kusang loob na bumitiw sa proyektong ito. Bakit ngayon ay gusto mong makipagtulungan ulit? Dahil maganda ang pakiramdam ko. Yung tungkol sa amin ay kumalat na sa buong Beijing. Siguradong hindi rin alam ni Mai na ito. Sobrang nasira na niya ako. Kailangan kong maghain ng reklamo. Kukunin ko lahat ng negosyo niya sa kamay niya. Ipapahamak ko ang Jiang family na pinakamahalaga sa kanya. Totoo nga, mas maganda ang mga babae, mas hindi dapat pakialaman. Walang problema sa proyekto para sa'yo. Walang problema rin sa pagtulong sa'yo na labanan ang Jiang family. Ang tanging tanong ay, ano ang kaya mong gawin? Bilang kapalit, tutulungan kitang mabawi si Yanche. Hahaha. Kaya kong dalhin ang tao. Yung bahagi. Ayon sa aking kaalaman,
Ang bahagi na hawak mo ay pantay sa iba pang mga shareholder. Kung nais mong ganap na kontrolin ang Vine, kailangan mo pang bawiin ang bahagi mula kay Lindsay. Kung hindi siya bibitaw, hindi mo ito mababawi. At ako, maaari kitang tulungan sa iyong ama. Kunin mo ulit ang bahagi na sayo ng ina mo. CJ, naniniwala ako kay Yanche. Ngayon, ganap na akong naniniwala. Haha. Kung magagawa mong ipasiin kay Yanche sa harap ng lahat ng shareholders, ang kontrata ng paglilipat, ang proyektong ito ay sayo na. Dagdag pa, magdadagdag ako ng 4 na beses na pondo. Pero kung maglakas loob kang mangloko, tinitiyak kong kikita ka ng 50,000. Siyempre, haha. Haha, masaya ang pakikipagtulungan. Masaya ang pakikipagtulungan. Ginoo. Sa tingin ko, hindi mapagkakatiwalaan ang babaeng ito. Gusto mo bang magpadala ng tao para suriin siya? Hindi naman ganoon kahirap. Gusto kong gamitin siya at ang alitan sa pamilya Jiang para lapitan ka. Maaari ko ring gamitin ang alitan nila laban sa kanya. Ipagbigay alam sa pamilya Jiang, nakatutok si Suwangke sa kanilang proyekto. Hanggang hindi nalulutas ang problema, lahat ng pakikipagtulungan ay ititigil. Nag-aaway kayo. Ako ang mangingisda. Haha. Naghihintay lang ng kita. Haha haha. Narinig ko na ibinigay ni Yanche ang lahat ng kanyang bahagi. Bilang handog kay Suwan bilang kasal. Si Suwan ay talagang nakatuon sa kayamanan ng pamilya yan. Hindi rin naman maliit ang dot ni Suwan. Iyan ay buong sugroup. Ginoong Yanche, handa ka bang pakasalan ang ginang na nasa iyong tabi? Kahit na sa hinaharap ay maliwanag ang langit o may bagyo, handa kang makibahagi sa kasal kasama siya. Magkasamang dumaan sa tagsibol at taglagas. Nais ko. Yan he. Suwan Je, nais mo bang magpakasal? Sa ginoong nasa harapan mo, anuman ang pagbabago ng panahon, nais mong makasama siya sa hirap at ginhawa, hanggang sa pagtanda. Nais ko. Si Je, ipinahayag ko ang kasal ni na Yanje, Suwan Je at Yi. Yanche, tumututol ako. Tumututol ako. Suwan Je, hindi ko akalain na talagang gagawin mo ito para sa paghihiganti. Mag-aasawa ka sa batang ito. Hindi kita inimbitahan sa aking kasal. Nandito ako para kay Wanje. Maaari kong kalimutan ang mga nakaraan ni Wanje. Maaari kitang tulungan sa mga problemang dinaranas ng Su family. Basta't pumayag kang makipagbalikan sa akin. Pwede kong ibigay sa iyo ang kalahati ng shares namin sa Jiang. Pwede tayong magtulungan tulad ng dati. Hindi niya kailangan ako. Tumahimik ka. Yung inutil na anak na pinalayas dahil sa mga kadena. Kahit ibigay mo pa lahat ng shares sa kanya, walang magiging silbi. Huwag kang masyadong mangarap. Ang shares ni Wang Ji at yan. Nang nasa yan lang siya, lang ang may silbi. Ngayon, wala na akong magagawa. Tumahimik ka. Basta makasal ako kay Eze. Bibigyan kita ng kahit ano, kahit pa masara ang sushi nyo. May 2 pagpipilian ako para sa'yo, Panggatong. Una, sumama ka sa kanya. Hintayin mong matapos ang iyong pribadong usapin. Dapat mong alam, na kayang-kaya ng Jiang family na sirain ang iyong pribadong usapin ng madali. Hindi na ito tungkol sa akin. Matutulungan kitang ayusin lahat ng problema. Hindi na kailangang pumili pa. Ako, walang sinuman sa pamilya niyan ang matapang na mang-aapi. Bakit ka nandito? Alam kong ayaw mong makita ako. Pero ang kasal ay isang malaking okasyon sa buhay. Paano ako hindi makakadalo? Basta't bumalik ka lang sa bahay kasama ako, anak. Lahat ng pag-aari ng pamilya yan ay sayo. Hindi na kailangang mag-alala si Kuya Wang tungkol sa pagbagsak ng kumpanya niya. Hindi ko kailangan na gawin mo ang kahit ano para sa akin. Pero gusto ko. Sige, pumapayag ako. Akala ko mahal na mahal ni Ginoo yan ang anak niya. Mukhang mali ang balita na hindi magkasundo ang mag-ama. Nga, kahit na hindi siya inimbitahan sa kasal ng anak niya, hindi siya nagselos. At ibinigay pa niya ang ari-arian. Huwag mong gawing biro ang pamilya ko. Mukhang nalugi na ang Jiang. Ginoong yan, may kasunduan tayo. Paano mo maaring bawiin ito? Bata, sa wakas nakuha kita pabalik. Talagang may masamang balak si Tayan Jiang. Bakit ka ganyan makipag-usap sa akin? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Anong klaseng buhay yan, palaging naglilibang? Dalhin siya pababa. Mabuting disiplinahin. Ginoong yan, congratulations sa'yo. Muling pagkikita ng ama at anak ay naging maayos.
Ay naku, salamat kay Yanye. Su sa tulong. Anong nangyari? Ikaw ang tumulong sa kanya na hulihin ako. Hindi ba't nangako kang tutulungan akong labanan siya? Siya pa rin ang iyong ama. At saka mga anak. Paano mo naman masasaktan ang mga magulang? Kung may hindi pagkakaintindihan kayo, pag-usapan nyo ng maayos. Huwag ka nang tumakas. Suwang Jie. Bumitrato ka sa akin. Paano mo naman masasabing pagbibitrato yon? Ginagawa rin niya to para sa ikabubuti mo. Tinawag ka ng ama mo pabalik ngayon, para maayos kanyang maihanda, upang ipamana ang negosyo ng pamilya. Maging maamo ka at makinig ka ng maayos. Walang hiya. Pare-pareho lang silang lahat. Dalhin mo na sila. Ibinabalik ko na si Yanzong sa inyo. Tungkol sa proyekto, tignan mo. Proyekto? Anong proyekto? Anong ibig sabihin ni Yanzong? Sinasabi niya dati na tutulungan kitang makuha ang shares ni Yanze. Binibigay mo sa akin ang proyekto. Gusto mo bang hindi magkaayos? Na ibabalik ko na silang lahat. Ngayon, wala kang kahit kaunting. Mali. May iba ka pang pamilya. Anong balak mong gawin? Siyempre ikaw yon. Akala mo dati ay isang matuwid na tao ka, pero nagkukunwari ka lang. Hindi mo pa alam, di ba? Sakit sa puso. Buti na lang swerte. Tulungan mo akong alisin ang asin. Panahon na para suklian niya ang aking pagpapalaki. At pagkatapos ay pumirma siya ng kasunduan sa donasyon ng organo. Para makapagpatuloy siyang mabuhay. Mga alaala. Bakasyong tag-init, bitawan mo ako. Ginto. Paano mo may papakita ang respeto sa asawa mo at kay Yanche? Anong respeto? Respeto. Walang ginagawa ang tao para sa sarili. Paparusahan ng langit at lupa. Sa anumang paraan, hindi ka makakatakas. Baka sabihin ko na sayo. Alam mo ba kung bakit gusto kong magkaroon ng bahagi ni Yanche? Noong namatay si Baiyu, wala akong kahit ano. Hindi natuwa ang tatay sa akin. Buti na lang at pinilit ako ng tanga si Baiyu na mamatay. Dahil doon, napilitan akong ipakasal siya sayo. Si Hao Dongxi ay palaging nagbabantay sa akin. Hindi niya ako pinapayagang makialam sa negosyo. Kaya, pinatay ko siya. Nakakainis na kahit patay na ang matandang iyon, sinaktan pa rin ako. Isang bahagi ng mga bahagi. Inilipat sa batang si Yanche na noon ay hindi pa isinisilang. Kaya hindi ko lubos na makontrol ang kumpanya. Salamat sa'yo. Ngayon, hawak ko na ang mga bahagi. Maaari na akong magtrabaho ng walang alalahanin. Talagang hayop ka. Bahala na, tapos na ako sa'yo. Ihatid kita at sila. Ay, ano ito? Ay. Ako ay may itim na sinturon sa taekwondo. Kanina, sinadya lang kitang tanungin. Nakikinig ako sa'yo. Bakit ka nagbabalat kayo? Gagamitin ko ito. Bumulot ka ng baril, gusto kong makita kung may lakas ka. Naghahanap ka ba nito? Paano ka nakalabas? Akala mo lang na dahil sa dalawang inutil na yon, mahuhuli na nila ako. Kapatid, ayos ka lang ba? Siyempre, siya yun. Kayo dalawa, nagkakaroon ng lihim na usapan. Kung hindi, paano mo malalaman ang impormasyon mo? Iyan anong silbi niyan? Ipagkakalat pa sa iba. Sinong nagsabing sila lang dalawa? Kung una kitang minahal, talagang nagkamali ako ng paningin. Asawa, paano mo masabi ang ganitong salita? Palagi kitang hinahanap. Halos mamatay na ako sa pag-aalala. Asawa, saan ka pumunta? Sapat na. Huwag ka nang magpanggap pa. Sabi na ni Wang Jie. Akala ko kapag nawala ka, magpapakumbaba ka. Hindi ko akalain nagagawa ka ng masama sa anak ko. Hindi ko talaga papayagan na saktan mo ang anak ko. Mula nang ilantad ko ang aking pagkatao sa seminar. Nakaset up na ang ating plano. Ngayon na nakuha na natin ang sertipiko, maaari na tayong ituring na tunay na mag-asawa sa pangalan. Kahit gaano pa kalakas ang kapangyarihan ng tatay mo, hindi niya maiisip na kasal tayo sa ngalan lamang, upang akitin siyang maniwala. Ate, salamat sa'yo. Bakit mo ako pinasasalamatan? Hindi naman talaga kasal ang ate mo sa'yo. Nagsalita tayo na ito ay isang peking kasal.
Maghihiwalay tayo pagkatapos ng 1 taon. Nagpapanggap akong makipagtulungan sa'yo. Peking kasal para gamitin ang mga bahagi at ipakita ka. Muling nagpapanggap na naglalaro ng pagtataksil. Upang mapababa ang iyong bantay. Sa pinakamasaya mong sandali. Pipilitin kang aminin ang iyong mga kasalanan. Naging kasabwat pa kayo nila. Yung mga hindi pagkakaunawaan namin ni Juan ay matagal nang nalutas. May matibay na ebidensya. Hihintayin ka ni Yan Jiangwo na magalit. Gamit ang mga kasangkapan ko para labanan ka. Pero ano ngayon? Wala kayong ebidensya. May sige, huwag magpapanggap na hindi mo nakikita. Pasensya na, mahal. Mali ako, mahal. Asawa. Dahil sa mga taon nating mag-asawa. Pakiusap, magbigay ka ng pagkakataon. Pakiusap, patawarin mo ako. Ngayon ko lang nalaman na mali. Noong pinatay mo ang mga lumang kasosyo, naisip mo ba na kayo ay mag-asawa? Noong pinapalo mo si tita, at pinalayas siya sa bahay, naisip mo ba na ito ay dati niyang tahanan? Tumahimik ka. Hindi asawa ko. Hindi ako ang mali, asawa ko. Yuan Jing. Nung iniisip mong saktan si Auntie Bai at Yanche, naisip mo ba ang tunay niyong ugnayan bilang mag-ama? Nasira mo ang buong buhay ni Auntie Bai. Ipadala mo siya sa pulis. Alam ko na nagkamali ako. Nauuhaw ako sa inyong tulong. Pakiusap, patawarin niyo ako, nagkamali ako. Malapit nang matapos. Hindi pa tapos. Ang kasal dati ay peke. Gawin natin ang isang tunay na kasal. Sige ba? Ito ang singsing na diablo ko para sa'yo, dinisenyo ko mismo. Si Juan ay naging asawa ko na. Kailangan mong maging may kaalaman sa sarili, okay? Siyempre. Noong una, ako'y mayabang at mapagmataas. Naakala ko hindi kailanman aalis si Juan Jie sa akin. Ngayon, ako na ang magbibigay sa'yo ng pagbati. Salamat sa'yo. Umaasa rin ako na matagpuan mo ang tunay na tao para sa'yo. Tama, kung sakaling lokohin mo si Juan Jie. Sisikapin kong siya ibawiin. Hindi ko kailanman gagawin yon.